Nakaharap ng Los Angeles Lakers ang Dallas Mavericks, at sa naganap na laro gumawa si LeBron James ng isang nakakagulat na dunk, mula sa malupit na pasa gumawa si LeBron ng dunk, at ang matindi dito ay kinaliwa niya pa, literal na nakakagulat ang ginawa ni LeBron dahil sa kanyang 40 na edad parang basic lang sa kanya. Tumapos si LeBron ng double-double na merong 18 points, 10 rebounds at 8 assists, si Anthony Davis nakakuha din ng double-double na merong 21 points, 12 rebounds at 3 assists. Ngunit ang lahat ng iyan ay hindi naging sapat dahil tinalo sila ng Dallas Mavericks sa score na 118 at 97, tambak kung ang Lakers kung ituring dito, tinalo sila ng Dallas na hindi doon nakalaro ang pangunahing core ng Mavs na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang pagkatalo ng Lakers ay agad naging maingay sa mundo ng NBA, ito dahil nga ang expectation ng karamihan ay manalo dito ang Lakers dahil wala nga si Luka at Kyrie, ngunit pagkatapos ng laro ay naging klaro na baliktad ang pangyayari dahil natalo ang Lakers, sunod-sunod ang kanilang pagkatalo at ang laban nila sa Dallas ay ang kanilang ika-5 pagkatalo. Kasunod sa usapan sa pagkatalo ng Lakers ay hindi rin nagpapahuli si Charles Barkley, na kung saan ni-real talk niya ang Los Angeles Lakers sa pagkatalo. Ang Hall of Famer at TNT analyst na si Barkley ay isa sa mga pinakakilalang namamahayag sa lahat dahil walang hiya siyang nagpapahayag ng kanyang mga opinyon. Hindi siya nag-aatubiling bastusan ng koponan at mga NBA player kahit sino pa ito, at ang isa na pinapahiwatig ni Charles Barkley ay ang kakulangan ng depensa ng Los Angeles Lakers dahil bumagsak sina Quentin Grimes at PJ Washington ng 23 points at 22 points. Hindi napigilan ng Lakers ang opensa ng Dallas Mavericks dahil 5 ang nakapagtala ng double digits. Literal na masakit na pangyayari ito sa Lakers, tila hindi yata tumalab ang depensa ni Dorian Finney-Smith at Max Christie. Samantala pinuri naman ni Charles Barkley ang head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd dahil sa magandang adjustment na ginawa na nasungkit ang panalo. Habang nagbalik na nga sa New Orleans Pelicans ang kanilang star player na si Zion Williamson, mahaba din ang laro na nakaligtaan ni Zion Williamson dahil sa kanyang injury. Sa pagbabalik niya ay ang pagpanumbalik din ng kumpiyansa para sa mga Pelicans fans. Inaasahan ng karamihan na sa pagbabalik ni Zion ay angat na dito ang Pelicans, at sa laban nga ng New Orleans Pelicans nakaharap nila ang Minnesota Timberwolves, ngunit sa naganap na laro tinalo sila sa score na 104 at 97. Pero isa sa naging mainit na pagbabalik ni Zion ay ang kanyang ginawa na 360 dunk, hiyawan ng lahat matapos ginawa ni Zion ang isang magandang dunk, pagkatapos ng laro tumapos siya na merong 22.6 rebounds at 4 assists. Si DeJounte Murray ang nangunguna sa kanila sa scoring na merong 29 points, 2 rebounds at 6 assists, si Jose Alvarado nag-ambag naman ng 13 points, 1 rebound at 1 assist. Sa Minnesota Timberwolves muling nanguna si Anthony Edwards sa panalo na nakapagtala siya ng 32 points, 9 rebounds at 3 assists. Sinundan naman ito ni Julius Randle na merong 16.6 rebounds at 3 assists, si Rudy Gobert nakapagtala naman ng 7 points, 14 rebounds at 4 assists, at si Donte DiVincenzo meron namang 10 points, 2 rebounds at 7 assists, at si Nash Reed merong double-double na merong 13 points at 12 rebounds.